mabigat na buwan para sa kanila to, pero mas sa punto de vista ng mga biktima o kaya ng mga naagrabyado nila, finally. Inaasahan na may maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 6. Pagkatapos ng one-year bar sa impeachment case na isinumite ng Kamara sa Senado noong nakaraang taon. Pagdating naman ng February 23 ay ang nakatakdang confirmation of charges hearing ng ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Dito malalaman at magpapasya ang korte kung i-dismiss ang kaso o tuluyang lilitisin ang dating Pangulo. Kaugnay nito, ayon kay Attorney Cristina Conti, Assistant Counsel for the ICC, isang mabigat na buwan sa mga Duterte ang Pebrero. Napapanahon lang. Hindi ko pa nga tinitingnan niya na February, kundi 2026 will be the time for them to come to terms with their crimes, for their transgressions against the Filipino people. Muli ring sinabi ni Conti na wala silang nakikitang hadlang sa ngayon para hindi matuloy ang confirmation of charges kay FPRRD. Samantala, inaasahan na maghahain ng impeachment complaint ang Makabayan Bloc laban kay VP Sara. Parehong ground ang kanilang isasampa tulad ng betrayal of public trust. Yung pa rin talagang confidential funds, yung pagwaldas nito, paglabag sa batas at mga guidelines on confidential funds. Kaugnay naman ang issue na baguhin ang House rules sa impeachment proceedings, sinabi ni Makabayan Bloc lawmaker, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na wala siyang nakikitang dahilan na baguhin pa ang kanilang rules. Malinaw naman anya sa desisyon ng korte na ang binago lang ay ang interpretasyon ng mga salitang session day at calendar day. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. I don't think may kailangang baguhin, no? Dahil ang binago lang ng latest decision na ito ay yung interpretasyon, no, ng mga termino. Specifically, I think the most concrete one there is how to interpret the word session days when it comes to impeachment. Kabilang sa nilinaw ng korte sa kanilang desisyon ay optional ang pagpapadala sa House Committee on Justice ng reklamo kapag ang ginamit ay ang second mode of impeachment. Ito ang direktang paghahain ng verified complaint o resolution of impeachment ng at least 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.